Alright, hello everyone. Marami na ba tayo? Bilangin ko nga. Uy, marami na. Ilan? Isa. Ako lang. Kasi hindi naman to live. Anyway, so ang topic natin ngayon under ng General Psychology, pag-uusapan natin yung concept ng self-awareness. Self-awareness, isa to sa mga concepts na dapat alam ng lahat ng psych major, lalong-lalo na sa mga first year psych majors. Kaya nga to under ng General Psychology, kung psych major ka, kahit hindi ka pa nasa major subjects, wala ka pa doon, alam mo dapat yung self-awareness. But in this lecture, ang focus ko is on lack of self-awareness. Ano nangyayari sa mental health ng tao kapag kulang siya sa self-awareness? Bible verse muna tayo, John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Grabe naman yung thief na yan. Nakakasira talaga ng mental health. And of course, yung thief dito, ito yung demonyo. Ito yung enemy. Our supernatural enemy. In contrast, I have come, yung I dito si Jesus, that they may have life and have it to the full. Mamaya pag-uusapan natin yan. Talon tayo sa Psalm 139, sinulat ni David. Asawa ni, wag niyo nang sabihin Mrs. David. Asawa ni Bathsheba. At marami pa, no? Kasi maraming asawa si David. You formed my inmost being. You knit me in my mother's womb. I praise you because I am wonderfully made. Wonderful are your works. My very self you know. Grabe yung statement na yan. Mamaya i-connect natin yan sa self-awareness. And then talon tayo from 1:13 to 14 doon sa 23 to 24. Si David pa rin to. So sabi niya, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So lahat ng passages na binasa ko, connected yan sa self-awareness. As we go along, may kita ninyo how those passages are connected. Sabi ng APA Online Dictionary, ito raw ang self-awareness, self-focused attention or knowledge. Or in layman's term, para mabilis maintindihan, ito yung kakayanan mong kilalanin yung sarili mo. This is your ability to answer the question, who am I? Sa Tagalog, sino ba ako? Kapag tinanong ka ba ng mga questions tungkol sa sarili mo, like the following, masasagot mo ba? Ano yung gifts mo? Ano yung emotional patterns mo? Ano ang purpose mo sa buhay? Ano ang strengths and weaknesses mo? Masasagot mo ba? If the answer is yes, mataas ang self-awareness mo. Pero kung ang answer mo is no, hindi mo alam yung mga sagot dyan, nagkakamot ka lang ng ulo, nakanganga ka lang, when you are asked these questions, ibig sabihin, mababa ang self-awareness mo. And why would it matter? Mahalaga ba na dapat mataas ang self-awareness natin? The answer is yes, because studies show that self-awareness predicts mental health. This is one of the most powerful frameworks in positive psychology or even in clinical psychology. Mas maganda ang self-awareness mo, mas kilala mo yung sarili mo, mas maganda ang mental health. In fact, if you dig deeper, i-connect mo to sa humanistic psychology, ano ang karakteristik ng isang taong mataas ang self-awareness, nakakapag-self-actualize sila. Everybody says self-actualize. Sino nagpasikat ng concept na yan in psychology? Si Maslow. Pwede mo rin isama dyan si Carl Rogers. Ito raw ang mga characteristics of a self-actualizing person. Acceptance of self and others, creativity, finding joy in humor, commitment to growth, so on and so forth. Bottom line, lahat ng bullets na yan, ipagsama-sama mo, maganda ang effect sa mental health. And let me repeat, bakit nagsa-self-actualize ang isang tao? Isa yung outcome ng self-awareness. Kapag kilala mo ang sarili mo, most likely makakapag-self-actualize ka, kaya gumaganda yung mental health mo. Bakit may picture ni Jesus dyan? Because I would say na si Jesus, sa Bible, siya ang top 1. Everybody say top 1. Top 1 na pinakamaganda ang mental health. Because of self-awareness. Si Jesus, sigurado siya kung sino siya. Kilalang kilala niya yung sarili niya, kaya siya nakapag-self-actualize. Yan yung reason ko for saying na siya ang pinakamaganda ang mental health in the Bible. Now, what are the evidences na kapag binasa mo yung Bible, talagang mataas ang self-awareness ni Jesus? Una, yung kanyang 7 I-Ams. 'Di ba? Kung titignan mo yung 7 I-Ams, sure na sure si Jesus kung sino siya, sure na sure siya kung ano ang dapat niyang gawin in this life.
Isang indicator yan na mataas ang self-awareness mo. Kilalang kilala mo, sure na sure ka kung sino ka. I am the bread of life, I am the light of the world, I am the resurrection and the life, so on and so forth. Hindi sasabihin ng isang tao to kung mababa ang self-awareness niya. Kaya ito talaga yung ultimate expression of self-awareness. Kaya mo magsabi ng statement na I am. Without a doubt, hindi ka nagdududa, sure na sure ka na eto ka. Mataas ang self-awareness mo. Si Jesus din, sobrang taas ang self-awareness, napakita niya yan sa mission niya. Sure na sure siya kung anong gagawin niya sa buhay niya. For even as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ano ang dapat gawin ni Jesus nung nabubuhay pa siya? Klaro sa kanya yan. He came here to serve. Kaya siya nagpapalayas ng demonyo. Kaya siya nagpapakain ng mga gutom. Kaya siya nangangaral ng spiritual wisdom. Kasi yun yung way of serving niya. Klaro yan. Yan ang purpose niya, to serve. So every day, in his life, if you read the Gospels, tuwing makakabasa ka ng passage about Jesus, what is He doing? He is serving in any of those forms. And also, alam na alam din niya yung pinaka-mission niya. Other than serving, ang mission niya is yung life niya gagawing ransom for many at yan yung pagpako sa kanya sa cross. Kaya si Jesus, when you read His life in the Gospel, super focused, super self-aware siya. I am here to serve, I am here to fulfill a mission, mamatay ako sa cross for the ransom of many. Kaya kung nasabi na si Jesus sa Bible talaga, talagang top 1. Pinakamaganda ang mental health dahil siya yung pinakamataas yung self-awareness. Now, let's go to the reverse. Isa sa mga problema ng mga Pilipino ngayon is yung mataas yung mental health concern natin. Paulit-ulit na yan na ang dami-dami ng mga studies na ang mga Pilipino raw in general, parami ng parami, poor ang mental health. You translate that in numbers, parami raw ng parami ang mga Pilipino na nag-iisip ng suicide, nag-iisip na mag-suicide. Iba pa kasi yung suicidal thoughts sa suicidal behaviors, and the numbers are rising. So these numbers are indicator of poor mental health. Of course, dahil psych channel tayo, we are expected to explain bakit ba ganito yung numbers, bakit ganito ang mental condition ng maraming Pilipino ngayon. Ang sagot ko dyan, babalik tayo doon sa framework kanina. Ano yung framework natin kanina? Self-awareness predicts mental health. Kung gusto mong maging maganda ang mental health mo, taasan mo ang self-awareness mo. So, i-reverse mo lang yung logic. Given this news, given these numbers, poor ang mental health ng mga Pilipino dahil ano ang cause? Poor ang self-awareness. So, poor self-awareness is the predictor, poor mental health is the outcome variable. Kung gusto nyong i-test yan, pwede, i-linear regression nyo, sukatin nyo yung poor self-awareness, sukatin nyo yung poor mental health. But for the purposes of this lecture, i-focus natin, i-zoom in natin yung poor self-awareness. Kasi yan nga yung sinasabi kong cause. Ito yung tinuturo kong dahilan kung bakit karamihan ng mga Pilipino poor ang mental health as shown in this news, as shown in these numbers. Ulitin natin, ano ba ang itsura ng isang taong poor ang self-awareness? Pagtanungin mo siya ng mga ganitong questions about the self, nakanganga, nagkakamot ng ulo, hindi kilala ang sarili. And this is taking a toll, merong negative effect sa mental health. Meron nga akong analogy dyan ang pangalan, the analogy of the pack gift. Alam to ng mga students ko, lalo na kapag naging estudyante kita sa general psych or even understanding the self. Imaginein mo, ikaw isa kang pack gift. Yan yung identity mo. Isa kang regalo na nakabalot. Now, in a scale of 1 to 10, gaano ka useful, gaano ka functional kung ikaw isa kang pack gift? Ano ang silbi mo? Gaano kataas? 10 the highest, 1 the lowest. Ang safe na sagot dito around 1 to 2. Although meron namang gamit yung pack gift pero hindi ganun kadami. Like what? Ano lang ba yung pwedeng silbihin ng isang regalong nakabalot? Pwede kang maging paperweight. Halimbawa, marami kang papel sa lamesa, malakas yung electric fan mo, o kaya bumabagyo. Kung ayaw mong liparin yung mga ng hangin yung mga papel, anong gagawin mo? Kunin mo yung nakabalot na regalo, medyo mabigat yan, ipatong mo sa papel para hindi lumipad. May silbi rin naman. But how many of you would agree na although may silbi siya, the gift can be more than just that? Alam naman natin yan, na ang gift, more than just a paperweight yan.
I-translate mo yan in our everyday psychological experience. How many of you can relate in that? Para kang pack gift. Alam mo that there is more to you, pero limitado lang yung mga nagagawa mo presently. So you ask these questions about yourself. Bakit parang may kulang? Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang ito na lang ba yung kaya kong gawin? I can do more than this. There is something more in me, pero hindi ko ma-pinpoint kung ano yun. Alam ko namang gifted ako. Alam ko namang meron akong gifting. Pero hindi ko alam kung ano. Taas ang kamay, sino ang nakaka-relate? Every time I ask this in my classes, walang palya, laging more than half of my class will raise their hands. Because this is a very common human experience. Alam mong you can do more, alam mong you have more, you have a lot of potential in you, pero hindi mo alam kung paano mo palalabasin. So what do? You just go with the flow. Papasok ka lang ng eskwela, lalaro ka lang ng basketball, kakain ka lang, tutulog ka lang, without you knowing bakit ka ba talaga nasa mundo? Pero alam mo, may purpose ka. Hindi mo lang alam anong purpose mo. Does that make sense? Yun yung analogy of the pack gift. Many people are like that at hindi magandang epekto niyan sa mental health. Kaya nga naalala ko yung John 10:10 dyan eh. I-connect na natin yung unang verse that we read. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I want to emphasize on the word steal. Everybody say steal. Hindi bakal. Ibig sabihin ng steal, nakaw. So yung supernatural enemy, yung demonyo, yan yung trabaho niya araw-araw. Steal, nakawin yung buhay natin. I-translate mo yan sa self-awareness. Anong ibig sabihin yan? Yan yung paraan ng demonyo to steal life from us. I-distract niya tayo, pipigilan niya tayo na mag-achieve ng self-awareness. Yan yung ibig sabihin niya dyan eh. The thief comes only to steal and kill and destroy. Steal life. Nakawin niya yung buhay natin sa pamamagitan ng hindi niya tayo papayagan na maging aware sa mga potentials natin at gamitin natin in our everyday life. Kaya nga yung contrast niyan sa second statement ng John 10:10, I have come. Si Jesus yan. Si Jesus naman kabaliktaran yung ginagawa. He is not stealing life, rather He is giving life. And how does He do that? In connection to self-awareness, si Jesus, bibigyan kanya ng self-awareness, and kapag natanggap mo yon, doon tataas yung degree of life mo. You have your life to the full. Mamaya pag-uusapan natin yan, how God increase your self-awareness, kaya nalilive mo yung life mo to the full. Pero so far, ang gusto kong i-highlight dito, yung role ng demonyo. That's how he steals life from us. Pipigilan niya tayo maging self-aware sa mga potentials natin para lumabas yung mga ganyang numbers. Kasi tuwang-tuwa ang demonyo pag nakikita niya yung mga ganyang numbers eh. Galit siya sa mga tao because we are created in the image of God. So whenever he sees these numbers, whenever he sees these studies, na ang tao mentally nasisira, tuwang-tuwa yan. Yan na yung epekto. Ito yung outcome of the devil stealing life from us via what? If you're listening, pinipigilan niya tayo maging self-aware. This is the psychological theft that the devil is committing every day. So araw-araw nangyayari yan. Pinipigilan niya ang tao na maging self-aware because alam niya, pag ang tao walang self-awareness, nasisira tayo psychologically. Nagigets ninyo? But I want to highlight the age group of these numbers. Look at that. Ang pinakamataas na age group na nagsasuffer mentally are ages 16 hanggang 21. Young people, mga kabataan. Kaya sa culture natin ngayon, sa society natin ngayon, talagang mataas ang mental health risk ng mga kabataan. Ano ang cause? Marami sa kanila hindi self-aware. Now, let's dig deeper into that question. Ano yung mga reasons bakit yung mga young people ngayon mabababa ang self-awareness? Let me give you 2 reasons. Number 1, ang unang reason kung bakit may pagka-DebPsych yung sagot. Shout out yan sa mga paborito ang DebPsych as a subject in college. Developmental psychology, ang sinasabi, reason 1, kasi during this stage, ang mga tao hindi pa malinaw ang identity. Babangon sa hukay si Eric Erickson, makikipag-fist bump sa akin yan.
Diba? Alam niyo naman si Erik Erikson, asawa ni Mrs. Erikson, one big name in developmental psychology. Ang sabi niya, during adolescence, age 16 to 21, yan ang pinaka-developmental task to establish, to solidify identity. Yun nga yung problema. At this stage, malambot pa yung identity ng mga kabataan. Nandoon pa lang sila sa identity formation. Hindi pa klaro kung sino ba talaga sila. So they just keep on asking questions about themselves. They just keep on trying different identities. Ganyan ang mga young people at that age range. Lito pa sa buhay. Gagawa na lang natin ng ibang lecture yung Erik Erikson's theory, but bird's eye view, ito yung general characteristics. Marami sa mga kabataan during this stage nandito sa identity confusion. As you can see, lack of direction, restricted exploration, unprepared for stages of adulthood, so on and so forth. At ito yung nagpapababa ng mental health of young people today. So, parte talaga ng development yan that during this stage, mahina pa, hindi pa solid yung sense of self. Another developmental psychology concept in connection to this, yung stages of identity development ni James Marcia. Yan, again, shout out sa mga mahilig sa DevPsych dyan. Si James Marcia, siya yung nagpasikat ng identity stages. Sabi niya, karamihan ng mga teenagers, karamihan ng mga young people, nasaan sila? Under sila ng identity moratorium. They are still currently exploring who they are. They are still confused about themselves. Yan, kaya karamihan ng mga young people, 16 to 21, mga lito pa sa buhay. Yan, sino dito may kakilalang lito sa buhay? Ilagay yung pangalan dyan sa comment. Of course, joke lang yun, no? But you get my point. If you were in that stage, 16 to 21, most likely, isa ka sa mga maraming nalilito, naliligaw sa buhay. So that's the first explanation kung bakit mababa ang self-awareness during this time. Because of the developmental stage that young people are in. Reason number 2 is, and I want to highlight this, distraction. Actually, double black eye nga yan eh. Lito ka na nga sa stage na to, distracted ka pa. Confused ka na nga, distracted ka pa. Anong ibig sabihin ng distraction? These are psychological forces that stop the person from self-reflecting to achieve self-awareness. Etong distractions na to, sinisip-sip niya yung attention ng mga kabataan na dapat ginagamit nila for exploring the self, para magkaroon sila ng self-awareness. Ito na yung ginagamit ng demonyo, ginagamit ng kaaway para hindi magka-self-awareness yung mga kabataan. Nagpapadala siya ng maraming distractions. Sinisip-sip niya yung attention of these young people. Ito yung framework natin dyan. Ito dapat nangyayari. Kung yan yung nangyayari, gaganda mental health mo. Yung self mo, ginagamit mo yung mental energy mo to answer the question, who am I? Magre-reflect ka, magme-meditate ka, sasagutin mo yung mga key questions about yourself. Dapat ganyan. Hindi nga ganyan yung nangyayari. Merong distractions na pinapadala yung supernatural enemy, yung demonyo. Kaya ano nangyayari? Dahil ang self, distracted, doon na nagkakaroon ng poor mental health. Imbis na nakaka-achieve ka ng self-awareness, lalo kang lumalayo from self-awareness. Diba? Ito dapat yung pangpalapit sa self-awareness eh. Direct meditation, direct exploration of the self, distracted ka. So lumalayo ka sa, hindi mo ginagawa yung self-exploration, lumalayo ka tuloy sa self-awareness, pumapalya yung mental health mo. Yan na yung numbers na pinakita ko kanina. Kaya ganyan. Because many young people today, especially Filipinos, are so distracted that they are no longer exploring who they are. They would rather pay attention to things na wala namang kinalaman sa mga identities nila. Tulad ng ano? Ano ba yung mga usual distractions that young people have today? Ito yung short list ko dyan. Number 1, syempre social media. Hindi mawawala yan. Lalo na ang Pilipinas, we are the social media capital of the world. Alam niyo yun? We are the social media capital of the world. Now, you connect the dots. Ano raw tayo? Social media capital of the world, and then we see these numbers. Now, it makes sense. Kaya ganyan yung numbers natin about suicide, kulang sa self-awareness kasi nga super distracted sa social media.
Number 2, pwede ring material things. Marami mga kabataan ngayon, materyoso na. Ang goal sa buhay, yumaman. Ang goal sa buhay, habulin ang pera. Yan, mag-travel, bumili ng mamahaling bag, bumili ng mamahaling sapatos, ang dream nila, sports cars, so on and so forth. Hindi maganda yan para sa mental health ng tao. And we have studies to support that the more materialistic a person becomes, mas mukhang pera ka, mas pumapalya ang mental health. Translate, dahil distracted sa paghabol ng pera, yan yung nagiging numbers. And last one, number 3, syempre, lahat kayo makaka-relate dito, young people today are so distracted with entertainment. Kaya patok na patok yung Netflix sa Pilipinas because many people, especially young people, love Netflix for distracting themselves. Lalong-lalo na kung nagmarathon ka ng Korean novela, nagmarathon ka ng movie, pinanood mo from part 1 hanggang part 5, o ilang oras yung ginugol mo doon, yung ginamit mo doon. Yung attention mo sinipsip ng laptop mo, sinipsip ng TV mo. Yung 5 oras na pwede mo sanang gamitin for self-exploration, sinipsip ng Netflix. Hinigop ng Netflix. Kaya natapos mo nga yung Korean novela, pero anong problema? Lito ka naman sa sarili mo. Pero masaya ka na natapos mo yung Korean novela. 'Di ba? Masaya ka para sa bida. Pero hindi ka naging masaya para sa sarili mo kasi nga, ang ending, lito ka pa rin. Nagigets nyo? Yan yung short list ko ng distractions ng mga young people ngayon, kaya mabababa ang self-awareness. Kaya nga, to answer this question, to end this lecture, how do you increase self-awareness para mag-improve yung mental health natin? Balikan natin yung analogy ko kanina. Sabi ko, kung ikaw pack gift ka, meron ka namang silbi, kahit papano, paperweight ka. Pero meron bang way para tumaas naman yung usefulness mo? Para yung binigay mo sa sarili mo kaninang 1 or 2 or 3, maging 8, 9 or 10? Ang sagot, meron. Paano mo patataasin yung rating ng usefulness mo? Buksan mo yung sarili mo. I-explore mo kung ano ba yung laman mo bilang regalo. That's the only way. Halimbawa, ginawa mo yan, binuksan mo yung sarili mo at nalaman mo na ang laman mo pala is isa kang iPhone Pro Max. Brand new na iPhone Pro Max. Now, we go back to that question, i-rate mo yung sarili mo. In a scale of 1 to 10, 1 the lowest, 10 the highest, gaano ka-useful ang isang iPhone Pro Max? Siguro kulang ang 10. Ang isasagot ko dyan, 15. Kasi yung telepono na yan, pwede mo nang gawin lahat. Pwede kang tumawag, pwede kang mag-message, pwede kang mag-email, pwede kang magbangko, pwede kang mag-radyo, pwede kang mag-Netflix, pwede kang tumawag ng pagkain, lahat kaya niyang gawin. So you are more than just a paperweight. You are a brand new iPhone Pro Max. Pero paano mo muna na-discover na iPhone Pro Max ka pala? Anong nangyari? Binuksan mo muna yung sarili mo. I-translate mo yan sa lecture natin, kailangan muna maging self-aware ka. Self-awareness is the process that you are opening yourself, discovering things inside you. Yan yung dapat mangyari. Maliwanag. So ang tanong, paano nga yan? In the psychological level, how do you quote-unquote open yourself para makita mo kung ano ba talagang mga laman mo as a spiritual being? Ano yung mga potentials mo that you can use? Number 1, syempre, ang pinaka-obvious na sagot dyan is you should eliminate distraction. Remember our framework kanina? Ano ang cause? Bakit matataas ang mga mental health concerns ng mga kabataan ngayon? Kasi kulang sa self-awareness. At bakit kulang sa self-awareness? Distracted. E di number 1, tanggalin mo yung distraction sa buhay mo. I would say that this is a skill. Your ability to focus, your ability to concentrate. Many young people today wala nang ganyang skill. Kasi nga, shinape na tayo ng technology, shinape na tayo ng social media to be distracted. Supposedly, we are running away from distraction Pero ngayon, baliktad na. Nagkaroon ng cultural reinterpretation that distraction is good. Multitasking is possible, which is mali. Hindi maganda ang distraction, hindi maganda ang multitasking. Kaya lang, yun ay nanonormalize. Normal na lang na i-distract mo yung sarili mo, normal na lang na mag-multitask ka. Hindi tama.
'Di ba? So kung gusto mong mag-increase yung self-awareness mo, tanggalin mo yung mga distractions mo sa buhay. Matuto tayo na gamitin yung oras natin ng ganyan tayo. Focus lang muna tayo sa sarili. Ano yung mga questions about myself that I need to answer? Ganyan. Ilan sa inyo ginagawa pa yan? Ilang beses sa isang araw yung nagkakaroon ka ng ganyang moment with yourself? Yung talagang wala kang distraction, you just think about the most important questions to answer about yourself. Ang hula ko, not so many. Tama, no? Sa isang araw, bihira yung mapag-isa kang ganyan at nag-iisip ng mga bagay tungkol sa sarili mo kasi usually, kapag may oras tayo, may bakante tayo, pwede naman natin gawin to, we don't do it kasi ito ang gagawin natin. Sinong guilty, taas ang kamay? Yung kapag may bakante kang oras, wala kang ginagawa, ang una mong kukunin cellphone mo, magbabrowse ka mindlessly. Kung ano-ano lang. 'Di ba? Habang nasa pila ka sa grocery, mahaba pa yung pila, hindi ka naman magse-self-reflect. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung cellphone mo, magpe-Facebook ka. Kukunin mo yung cellphone mo, mag-i-Instagram ka. Kakatapos mo lang magwalis ng bahay, pwede kang magpahinga, pag-isipan mo yung sarili mo, hindi mo naman gagawin yun eh. Kukunin mo yung cellphone mo, manonood ka ng mga shorts ng YouTube na marami, wala namang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi. Pero natawa ka. 'Di ba? Pero yun nga yung trade-off nun. Natuwa ka nga, pero lito ka pa rin sa sarili mo. Does that make sense? So yun yung isang key. Para tumaas ang self-awareness, magkaroon tayo ng psychological discipline to really focus and answer questions that are important for ourselves rather than being distracted. Kaya ang reflection question ko dito, kamusta ang screen time mo? For those of you who are listening, nati-check naman sa cellphone yan, di ba? Punta ka sa settings, hanapin mo yung screen time, tignan mo gaano katagal mo ginagamit ang cellphone mo sa isang araw. Magugulat ka. Ang dami palang oras na hinihigop ng cellphone mo na pwede sanang ginamit mo for self-reflection para mag-improve yung self-awareness mo. Diba? Tapos magtataka-taka ka kung bakit hindi okay yung mental health mo, sasabihin mo, hindi ko maintindihan, ba't ako ganito? Yun pala. Yun pala ang may kasalanan. Yung cellphone mong humigop ng oras mo na ginusto mo rin naman kasi. So wag mo palang sisihin yung cellphone mo, ikaw rin yan. Kaya mataas ang screen time mo dahil sa'yo. Okay? So pababain mo yan. Yan yung isang practical step dyan. Pababain mo yung screen time mo, yung oras na hinihigop ng cellphone mo, bawasan, yung oras na yon na makukuha mo from your phone, gamitin mo for self-reflection. Number 2 is prayer. I'm sure at this time, marami na namang nakataas ang kilay ngayon. Nagle-lecture ka ng psychology, nagle-lecture ka ng self-awareness, bakit biglang may prayer? Anong connect ng prayer sa self-awareness? Ang sagot ko, malaki ang connection. Super linaw, malakas pa sa sikat ng araw ang connection between prayer and self-awareness. Look at what David prayed here. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Kung isa-summarize ko yung prayer na to, anong pinagpipray ni David? He was praying for, altogether, self-awareness. Gustong pataasin ni David yung self-awareness niya dito, so ang ginawa niya, pinag-pray niya kay Lord. Now, for those of you na talagang nakataas ang kilay, sige nga, ipakita mo sa akin anong koneksyon ng prayer sa self-awareness. Bakit dapat pag gusto mong tumaas ang self-awareness mo, dapat ka mag-pray? Ito yung logical na sagot dyan. Kasi, kung ito yung mga tanong mo tungkol sa sarili mo, first of all, hindi mo nga alam yung sagot. Kaya mo nga tinatanong. Kung alam mo na yung sagot sa mga tanong na yan, hindi mo na itatanong yan. Am I right? Therefore, kung gusto mong tumaas ang self-awareness mo, kailangan mo makakita ng sagot. At para makakita ka ng sagot, kailangan mo itanong kanino. Definitely hindi sa sarili mo kasi hindi mo nga alam eh. Nagigets nyo? So kanino mo dapat itatanong yan? Sa kapitbahay mo? Sa jowa mo? Sa parents mo? It makes sense kung itatanong mo yan doon sa gumawa sa'yo. Amen? Kasi kung meron mong isang being sa mundo na alam niya lahat ng sagot sa tanong mo na yan, sino yun? Di yung gumawa sa'yo. It makes sense to pray to that being who is God
to answer these questions for you exactly what David was doing here. Kaya nga niya sinasabi, search me, O God. Tulungan mo kung sagutin yung mga questions na to tungkol sa sarili ko. After all, ikaw ang gumawa sa akin. Let me read again. You formed my inmost being. Yung you dito si God. Yung gumawa sa'yo. You knit me in my mother's womb. I praise you because I am wonderfully made. Wonderful are your works. Altogether with my very self, you know. So ito, wag mong hanapin to sa jowa mo. Wag mong hanapin yan sa nanay at sa tatay mo. Wag mong hanapin yan sa teacher mo sa college. Wag mong hanapin to sa mga therapists. Shout out sa mga therapists dyan. I have nothing against what you do. Mahalaga yung ginagawa ninyo, pero hindi kayo yung source ng sagot sa mga ganitong questions ng mga clients ninyo. If we want to know things, if we want to know the answers to these questions, kanino ka lalapit for these questions? Doon sa gumawa, sa taong nagtatanong. Who is God Himself? Does that make sense? So yun yung connection ng prayer at self-awareness. Marami kang tanong na hindi alam tungkol sa sarili mo, so itanong mo sa gumawa sa'yo through prayer. Now, it makes sense kung bakit pala ang spirituality in the literature, paulit-ulit, it's a powerful predictor of mental health. As in, one of the most powerful, link. Mas maganda ang spirituality mo, mas maganda ang mental health mo. Now we know why. Why? Anong meron sa spirituality na pampataas siya ng mental health? Kasi pag nagpa-practice ka ng spirituality through prayer, because prayer is one expression of spirituality, nagkakaroon ka ng divine health na tumataas yung self-awareness mo. Tinutulungan ka in the supernatural level to achieve self-awareness. Meron tayong framework dyan na pwedeng i-test empirically. Shout out dyan. Sa mga mahihilig mag-research, pwede nyo tong pag-aralan. The more you practice spirituality, mas close ka kay Lord. Lagi mo kinakausap si Lord via prayer. Pinagpe-pray mo yung pinipray ni David dito, search me, O God. Ano nangyayari? God listens to you. He helps you achieve self-awareness. Nasasagot mo yung mga questions na tungkol sa sarili mo. Alam niya yan kasi siya ang gumawa sa'yo. And when you do, kapag tumaas ang self-awareness mo, nagkakaroon ng good mental health. So yung self-awareness dito yung mediator between spirituality and good mental health. Kaya pala, yun yung meron sa spirituality. Kaya gumaganda ang mental health kasi nagkakaroon ka ng self-awareness as you practice your spirituality. Kaya lang, given this framework, may bad news ako sa inyo. Ang bad news is, karamihan ng mga Pilipino ngayon, hindi na ganun ka-priority yung spirituality. Diba? Ang sabi ng isang survey ng SWS, pakonti ang mga Pilipino na nagsasabi na ang religion mahalaga pa rin sa mga buhay nila. Mahalaga naman talaga ang religion sa buhay natin because it is one way to enhance our spirituality. Wala na wag na tayong magsimba, wag na tayong magbasa ng Bible. Mas marami mga mahalagang buhay other than going to church and reading God's Word. Yung ganyang attitude, nako, may negative outcome yan. Dahil mababa ang spirituality, going back to that framework, you are not asking questions to God about yourself kasi lagi kang laman ng mall, lagi kang laman ng online gaming. Ano nangyayari? Hindi ka na nakakapag-reflect. Yung oras na dapat ginagamit mo for self-reflection, yung oras na ginagamit mo to ask help from God para makakuha ka ng self-awareness, nandoon sa online game. Nandoon sa pagbili-bili mo na kung ano-ano. Nandoon sa panonood mo ng Netflix. Nagigets ninyo? So ano nangyayari? People today, especially young people, are more confused than ever. Ito yung framework na umiiral sa maraming mga tao ngayon. Many people today are confused about themselves. That leads to poor mental health. Yan yung sagot ko sa question na yan kung bakit we are seeing those numbers. Asan yung mga numbers na yun? Kung bakit ganito ang mga statistics natin about our mental health. Nagigets ninyo? Kulang sa self-awareness because many young people today are so distracted. Kaya nga, going back to the second application, kung i-rephrase ko to, paano pataasin ng self-awareness? We should strengthen our spirituality. Strengthen the spirituality of the young people.
Pag malakas ang spirituality nila, nare-realize nila yung importance ng prayer, edi magtutulak sa kanila yun, mamomotivate sila to ask God questions about themselves. So that's the second way on how to improve self-awareness via prayer / strengthen spirituality. Ano yung una? Baka nalimutan nyo na, tanggalin yung distraction. So tanggalin yung distraction, kasi ginagamit ng demonyo yan para hindi ka maging self-aware, and then kapag nakaka-concentrate ka na, be closer to God. The more closer you are to God, the more He's gonna help you answer questions about yourself, tataas ang self-awareness mo, gaganda ang mental health. Kaya nga lang, bad news. Wala Ito na yung outcomes, consequence ng materialistic culture natin ngayon. More and more people today are so confused because of this lack of spirituality. Alright? So, yun lang, yung maikli nating lecture on lack of self-awareness. Kung may natutunan kayo, thank you. Kung may mga questions kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Pag may oras tayo, sasagutin natin yan. Until the next lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.